Haunted tunnel o isang kuweba na pinamumugaran ng ligaw na kaluluwa? Yes, they exist. Itong story na to is tungkol sa isa sa pinaka-haunted na lugar dito sa Pilipinas, which is the Malinta Tunnel. This tunnel is located sa Corregidor Island. Years ago, the US and Japanese military is pinag-aagawan itong kuweba na to, which resulted to a bloody war. Madaming namatay dahil sa gera, kaya for sure, napapalibutan yung lugar ng entities. 1922 nung inumpisahang itayo yung Malinta Tunnel, and it lasted 10 years bago tuluyang mabuo. Ginamit yung kuweba as military storage hub, office, mga taguan ng bomba. May mga tumira din dito, and it was also a place where 1,000 hospital beds were placed. Kung iisipin natin, grabe yung history at purpose ng tunnel. Puro connected sa military and war. Tapos, may hospital beds din na ginamit sa loob. So, talagang na-witness ng tunnel yung dami ng namatay. Also, nung natalo ng Americans yung Japanese soldiers sa gera, maraming Japanese soldiers ang nag-decide na mag-suicide na lang sa loob ng kuweba instead of surrendering sa kamay ng Americans. Binomba nila yung sarili nila sa loob, and it is said that around 3,000 soldiers yung namatay. So just imagine kung gaano talaga ka-haunted yung lugar. May ilan na nakapag-visit ng Malinta Tunnel, and most of them are claiming paranormal experiences. Wala pa nababanggit na specific multo yung nagpaparamdam sa tunnel, pero ang madalas na sinasabi nila na namamalagi sa loob are those Japanese soldiers na nagsuicide. May mga multo din ng mga Pilipinong namatay, may Americans, and isa sa mga pinaka-nakakatakot na figure is yung multo ng mga namatay na pasyente na nakasuot pa ng hospital gowns. The creepiest claim na nabasa ko is may mga nakakarinig ng humihingi ng tulong, may mga boses ng lalaking umiiyak, may mga sumisigaw na para bang trap sila sa loob, and the worst is may mga ghost na nananakit o yung tinatawag natin na poltergeist. Marami rin na nagsasabi na nasa labas ka pa lang ng kuweba, makaramdam mo marami nang nakatingin sa'yo mula sa loob. Sobrang nakakatakot. Personally, mas gugustuhin ko na lang na makita sila kesa marinig. Based on my experience, mas nakakatakot yung mga kaluluwa na kayang gumawa ng tunog kasi sila yung mga delikado. Pero if you're brave enough and you prefer na marinig sila or makinig sa mga horror stories, you can check out more thrilling horror podcasts on Spotify. Tulad ng episode ng Philippine Campfire Stories, tungkol sa Corregidor, about even more haunted places in the Philippines near you na pwede mong puntahan, kasi I know for sure talagang kikilabutan ka sa takot dahil sa mga maririnig mo. I'm not sure kung open pa rin yung tunnel for tourists, pero dahil nga sa madugo and dark history nito, hindi natin ma-deny na it deserves the title of being one of the most haunted places here in the Philippines. If ever na-open pa siya for public, would you visit it? And if yes, I'd like to know kung ano yung mga may experience ninyo sa loob. But anyway, here is the final look. I just did my makeup. I'm gonna be attending an event. Overall, I just really love how I did this glam. What do you think? That's it for our video. Kung meron pa kayong mga horror stories na gustong marinig na katulad nitong sa Malinta Tunnel, just let me know and leave your comments. Thank you so much for watching, and for more videos like this, please like, comment, and follow for more. Bye everyone!